Hello guys, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. So, for today's video, andito po kami, kasama po ang aking asawa. At ginawa po namin itong video na ito para mag-share sa inyo ng value o may kayong matutunan, makukuhang lesson sa amin bilang mag-asawa. So, ang ating topic po ngayon is all about relationship bilang mag-asawa. So, meron kaming ginawang mga tanong about po sa amin, din kami din mismo ang sasagot sa mga katanungan na yon. At para ang purpose po nito ay maibahagi sa inyo kung ano ba yung mga ginagawa namin bilang mag-asawa sa aming relasyon. So guys, panoorin mo po ang video na ito hanggang dulo at marami po kayong matutunan po dito. So number 1 question. So kami bilang mag-asawa ay 2006 po kami kinasal. So, bali, 17 years na kami and counting sa aming relationship. So, yung mga katanungan po natin dito ay is all about paano namin nanatili yung aming matibay, matatag na relasyon bilang mag-asawa. So, number 1, questions. Paano natin pinapanatili yung ating komunikasyon sa bawat isa? So, alam naman natin na mahalaga talaga ang komunikasyon sa bawat isa sa atin para manatiling matatag yung ating relasyon. So, ano ba yung ating ginagawa about dito sa komunikasyon po natin? Sa ating pagsasama, umpisa pa lang, lagi naman tayo may oras sa isa't isa. Pintuhan, yung time talaga, napaka-importante yan sa mag-asawa, yung mag-uusap talaga tayo. So yun guys, so importante yung time sa mag-asawa. Na mag-usap po talaga ang bawat isa. Yun po yung ginagawa talaga namin na in communication ay dapat bigyan mo talaga natin, bigyan ninyo ng oras ang So bawat isa. dapat araw-araw may time tayo ang mag-asawa. Mo araw-araw Magkwentuhan. Kaya isa yan sa nagpapahinte sa relationship natin. May laging may tawag doon, may usapan. So, Kwentuhan. laging may kwentuhan talaga. Doon na panatili yung komunikasyon sa bawat isa. Magbigay tayo ng oras about po sa bawat isa sa atin. Then, pangalawang tanong, ano ba yung mga bagay na ginagawa po natin para mapanatili yung pagtitiwala at pagpapahalaga sa bawat isa sa atin? So, alam naman natin yung tiwala talaga ay napakahalaga, di ba? Sa isang relasyon. So, paano natin ito na ipakita sa bawat isa? Yung tiwala, trust, sa English pa. So, base lang to sa atin, karanasan, na pagmahal mo yung isang tao, nandiyan talaga yung pagtitiwala mo. Kasi makita mo naman talaga ang tawag doon, makita mo naman sa asawa mo na kailangan mo siya pagkatiwalaan. Kasi kung wala kang tiwala doon sa asawa mo, diyan mag-umpisa yung gulo eh. Wala Tama. kang tiwala. Mayroon duda. Saka kailangan, honest talaga kayo sa isa't isa. Sa kahit anong aspeto sa pagsasama nyo, nandyan talaga yung honesty para mapanatili yung pagtitiwala. Guys, the word honest. So, kailangan magiging honest po tayo sa bawat isa. So, asawa, babae, lalaki, kailangan maging honest po talaga sa bawat isa. Para maiwasan, sabi ng asawa ko, yung gulo. Kasi kung laging may duda, so hindi sabihin nun, wala ka ng tiwala sa isa't isa. Tumpak po. Pangatlong tanong, paano natin hinahandle yung mga pagsubok sa ating relasyon? Halimbawa, may mga tampo tayo, paano ba natin ito hinahandle? Ano ba yung ating ginagawa po dito? So, sa atin din, bago tayo yung umpisa pa lang sa pagsasama natin, di ba, nag-usap na tayo. Isa to sa pinag-uusapan natin. So, napakahalaga talaga sa relationship yung pag-uusap, no? Sa mga bagay na gusto mo at sa hindi mo gusto para maunawaan ka. No? Kasi kapag hindi mo sinasabi yung mga bagay na hindi mo gusto, paano ka unawain? Paano kita unawain? At paano mo rin ako unawain? Doon lalabas ng tatampo na kasi hindi mo unawaan yung bawat isa. So, yun talaga yung ginagawa po namin. Talagang
alamin mo. O, kailangan mo unawain kung ano yung ayaw, ano yung gusto, para ma-resolve talaga kung ano yung mga problema na ganyan. Kasi yung tampo, yun lagi talaga sa mag-asawa Kasi- din may iwasan yan. Kahit maliit lang yan na bagay, dapat mapag-usapan. Kasi nag-umpisa ang gulo sa maliit na Oo. bagay. No? Kung hindi mo yan maaayos ng umpisa pa lang, maliit pa lang, so paglaki yan, mas lalong mabigat. Kaya napakahalaga sa pagsasama talaga na ma-handle nyo yung mga problema sa inyo lang din dalawa. Na kailangan meron kayong pag-uusap na mag-unawaan talaga. Yon, the word understanding, pag-unawaan. Guys, kailangan po talaga yan para ma-handle natin yung mga Hirap naman mga tanong mo. mga pagsubok na ganyan. So, pang-apat na tanong, ano ba yung mga ginagawa po natin na mga paraan para nagbibigay lakas o sa ating relasyon? Ano ba yung ginagawa natin? So, kagaya nito, andito po tayo sa isang staycation. 2 nights po kami dito, guys. So, para sa akin, no, para sa aming relasyon, ito po yung ginagawa po namin para nagbibigay lakas din sa bawat isa. Yung mayroon kaming ganito. So, mayroong oras sa bawat isa. Kahit minsan nga, wala kaming pera, lalabas lang kami, mamasyal, pahangin, punta sa Lumbayaw. Wait, ayos na po yan. Pupunta sa SM, dati doon lang sa parking, kasama mga anak. So, pahangin lang, ayos na. So, yun po yung mga bagay na ginagawa po natin. So, ano pa ba yung mga ginagawa po natin? So, sa atin naman, kahit maliit na bagay lang, masaya na ako doon, no? Kasi, kahit lakad-lakad lang, basta may time lang talaga sa isa't isa, no? Ang mag-asawa, basta may time lang sa isa't isa. Maliit man yan, o anumang klase yan na, masaya ka na doon. So, hindi naman para sa akin, mahalaga talaga yung time natin na yung pagpamasyal, yung may oras ka para sa pamilya mo, may oras ka sa asawa mo, may oras ka sa anak mo. Kasi isa yan sa nagpapatatag sa ating relationship at maging masaya ang samahan. Kasi nga may oras ka para sa asawa mo at magkwentuhan kayo sa relasyon nyo. At basta yun yung mga bagay na madalas nating ginagawa. Mga simple lang, mga simple lang na bagay. Hindi naman yung nasa mga kasi basta para sa akin madali ako mapasaya sa mga bagay na mga simple lang para sa Tama po yun. So, halimbawa din, pag mayroong mga birthdays, anniversary, so kailangan yan na i-celebrate kahit walang handa, ganun. Isa rin yan sa nagpaalala, nagpapatibay sa relasyon. Kasi nga, yung iba, kapag tumagal na sa bilang mag-asawa, nakalimutan na yung minsan yung birthday, yung wedding anniversary, di ba? Minsan nakalimutan na. So, mahalaga din na yung mga okasyon na ganyan ay dapat din alalahanin, i-celebrate. Kasi ito yung po nagbibigay lakas din. So, sa bawat isa pa rin sa nagpapatatag sa ating relationship. Dapat unahin talaga natin ang Panginoon. Siya yung Amen. sentro sa ating relationship kasi yun yung reflection sa magandang relationship sa mag-asawa. Basta uunahin lang talaga natin ang Diyos palagi sa buhay natin. Amen. Tama po yun. Mag-asawa. Laging Siya unahin talaga natin ang yung Panginoon. uunahin natin. Para susunod lang din yung ating buhay. No? Na Amen. masunod ang time natin sa mag-asawa at sa ating mga anak. Amen. Tumpak. So, yung sunod po na tanong, pang-5, paano natin inalagaan yung ating Kinakabahan ako sa ilo. intimacy sa isang relasyon? So, ito po yung tumutukoy mga guys sa paano namin na panatili yung romantic o intimate connection sa bawat isa. So, ano ba yung ating ginagawa dito? Ano yun? Yung mapanatili natin yung intimacy. Paano natin inalagaan yung ating intimacy sa bawat isa. Yung closeness natin, yung romantic na relasyon po ng bawat isa sa atin. Sa atin naman, pagmahal nyo talagang isa't isa, andyan talaga yung intimacy. Na? So, mapasaya nyo yung isa't isa sa inyong pagsasama. No? Kailangan, andyan talaga yung tawag doon.
yung ano ba yun? Closeness, yung meron tayong tinatawag na araw-araw, magsasabi ka ng I love you. So, pinupuri mo yung asawa mo, ang ganda mo ngayon, ang ganda ng suot mo. So, then, para din sa akin, kailangan mong lambingin lagi ang asawa mo para manatili po yung intimate na relationship sa bawat isa ninyo. Kasi yung paglalambing ay, ano yan, yung doon mo natin kukunin yung kiliti ng ating asawa. Kasi, sino ba ang madalas naglalambing? Ang asawang babae o asawang babae? Ikaw po yan. Isang babae. Ha? Sino ang madalas naglalambing? Yung lalaki o yung babae? So, depende siguro yun. So, depende. Mayroong babae na madalas maglambing. Mayroon din lalaki na malambing. No? So, di parehas siguro. So sa atin, sino ba yung mas malambing? Ikaw yun. Oo, ako daw yung mas malambing. Kasi nga, yung asawa ko ay talagang nilalambing ko talaga ito mula noon hanggang ngayon. Hindi po talaga. Laging nilalambing. So, yun po yun. Para malagaan natin yung intimacy na bawat isa sa atin. Yung manatili yung romantic. Kung gaano mo kamahal yung asawa mo, niligawan mo pa. So, dapat hanggang ngayon, mag-asawa na. Dapat So, isa din sa palalim o nagpapatatag sa intimacy ng mag-asawa yung kakontentuhan no? sa isa't isa no? Kailangan masatisfy mo yung asawa mo sa isang bagay na maibigay nyo bilang mag-asawa. Ayaw kasi no? Word satisfaction o masatisfy yung asawa. So alam mo na yan. So, lahat ng bagay kailangan masatisfy talaga. So, sunod na tanong. Dapat una yun na... Ano ba yung mga natutunan natin sa mga pagkakamali? O yung mayroon tayong mga pagkukulang sa ating relasyon? Ano ba yung mga bahagi na dapat nating matutunan para lumago tayo dyan sa bagay na yan? So, ano ba yung ating mga lesson learned? Kumbaga sa mga napagdaanan natin ng mga, halimbawa, nagtampo ka, yung mga pagkakamali. Hindi naman talaga parang pagkakamali. Kumbaga yung... Normal lang naman yan sa mga asawa, may tampuhan, or may mga bagay talaga na minsan di mapag-unawaan. So, para sa atin, ano ba yung paano tayo natuto doon sa mga ganun? So, para sa akin, kung mayroon tayong mga ganyan, mga tampo, kailangan mahalaga doon. Madali lang naman natin masolusyon. Sorry ka, aminin mo na, ano ba, ikaw nagkamali, nagtampo ka. So, wag mo nang pabukasin pa kasi ibang araw na yon. Kung matulog kayo ngayon, kailangan, bago kayo matulog dalawa, kailangan nasettle na ang bawat isa. Kasi, kapag nasettle na yan, so, anong kasunod yan? So, mayroong magagandang resulta yan. So, sabi pa nila may sohol daw. So, nandun na. Babalik na naman yung romantic sa inyong isa. So, kailangan importante dyan, mag-say sorry, I love you, pasensya na, ganun, etc. Basta anything na mahingi ka ng sorry sa mga nagawa mong pagkakamali. Halimbawa, sa mga tampo-tampo na ganyan. Di ba? Sa atin naman, sa mag-asawa talaga. So, maliit man yan na bagay o malaki, hindi na dapat pabukasin pa kung ano man yun. No? Kailangan mapag-usapan. Kahit nagtampo ka man, nagalit ka man, kailangan mong sabihin. Kasi sa amin dalawa, na base lang to sa experience namin. Kapag ako nagtatampo sa kanya na di niya alam, ang ginagawa ko kasi minsan ito nga una matulog, di ba una matulog, di ba napapansin mo na pagtayo ko, napakan ko yung paa mo, sadyain kong si paa para magising. Para magising. So, yun po yung strategy. Para masabi ko sa iyo kasi ayaw ko na umabot pa ng bukas na masama yung loob ko. Yan. Kaya gusto ko na matulog ako, mawala na yung tampo ko sa kanya kasi hindi maganda. Sa amin lang yun, ewan ko sa inyo. Basta yun lang yung magandang paraan para pagising nyo, maganda ang
Tama. tawag doon, maganda yung mood nyo ba sa isa't isa. At maiparamdam nyo yung pagmamahal nyo palagi sa araw-araw. Okay, pang-pitong tanong. Paano natin pinapalakas yung ating respeto individually o sa bawat isa sa atin bilang mag-asawa? 'Di ba alam naman natin na napakahalaga talaga na yung respeto sa bawat isa. Paano natin ito pinapahalagan yung pagkakikilanlan natin bilang mag-asawa na magkasama tayo? Yung respeto sa bawat isa. So, pag mahal mo yung isang tao, nire-respeto mo talaga. Kasi, kung wala kang respeto sa asawa mo, hindi maganda yung relationship nyo. Tama. No? Kasi, ang magandang relationship, nandyan talaga yung respeto sa asawa. Makinig, sumunod. Basta, mapag-usapan yung mga bagay na maganda. No? Kasi, ang respeto talaga, kailangan mo yan ibigay. No? Ibigay mo talaga yung kailangan mong irespeto yung asawa mo, ano ba yung mga decision niya. So, both side din, kailangan magrespetuhan talaga sa isa't isa. Tama po na kailangan natin na yung respeto talaga sa bawat isa sa atin. Mahalaga po yan kasi para ma-enjoy natin yung pagsasama natin na walang ilangan kasi nirespeto nyo yung bawat isa. Yung pagkakilanlan nyo kung sino siya, sino ka. Kasi mahalaga po talaga yung respeto sa relationship po natin. Then, yung sunod po natin na tanong, pangwalo na po ito, ano yung mga plano natin para sa ating hinaharap? Paano natin ito pinaghahandaan bilang mag-asawa? So, di ba, mayroon naman tayong mga plano. So, ano ba yung mga paghahanda na dapat nating gawin about po dito bilang mag-asawa? Plano, ikaw yung nagpaplano lagi. So, ako, sumusuporta lang ako sa plano mo. So, kailangan lang magsuportahan ng tawag doon, sinusuportahan natin yung isa't isa kasi nakita ko naman yun kung paano mo ako sinuportahan sa ministry ko, sa plano ko, at yun din, sinuportahan din kita sa mga plano mo. So, nasa atin lang yun, nasa inyo lang yung dalawa kung paano nyo suportahan yung isa't isa. Kasi kung hindi kayo nagsuportahan sa mga plano nyo, magkaiba kayo ng mga plano. So, yun yung cause na di kayo magkaintindihan. Yun yung mga dahilan na mag-aaway kayo dahil nga hindi nyo napagsang-ayunan yung mga plano. Kailangan talaga pag-uusapan yung bawat plano kung karapat-dapat ba yan suportahan o hindi. Basta, kailangan lang, makinig lang muna tayo kung ano yung magandang plano at kailangan natin ipagpatuloy yung plano. Yun guys, so kailangan talaga doon na yung mga plano po natin ay mapagsang-ayunan ng lahat po. Kasi alam naman natin na may mga plano po natin. So kailangan talaga din ng suportan talaga ng bawat isa. Kasi nga, mayroon naman yung kasabihan na plan your work and work your plan. So yung plano po natin, yung trabaho po natin talagang pinaplano natin. Then yung kailangan din natin trabahuin yung mga plano na dapat natin gawin. So paano yan kung walang suporta ng asawa mo? So magiging mahirapan ka. So nandun talaga lagi yung support ng bawat isa at masang-ayunan yung mga plano para sa future ng pamilya po natin, sa future ng mga anak. Kasi napakahalaga po yan na mayroon talagang suporta. Kasi ito po yung nagpapalakas talaga sa mga pangarap natin, sa mga layunin natin sa buhay. Nandun lagi dapat ang suporta ng bawat isa. So yung last na tanong po natin dito ay ano ba yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng kaligayahan, kasiyahan bilang mag-asawa? So ano ba yung nagbibigay ligaya sa iyo bilang mag-asawa? Ano ba yung mga magkasama ka lagi. Masaya talaga sa pagsasama natin. Nandyan ka sa tabi mo. Pero sa sitwasyon natin ngayon, masaya din naman tayo kahit
Ano tanong? Yung bigay. So, guys, kumbaga itong last na tanong po ito, kumbaga ito na yung pinaka-summary. So, paano ba namin ano ba yung mga bagay na nagbibigay sa amin ng kaligayahan, kasiyahan sa buhay. So, kailangan talaga na mayroon time, may communication ng bawat isa, may respeto, may pagmamahal, makinig sa bawat isa. So, yung mga plano dapat mapagsangayunan. So, lahat ng mga bagay ay dapat talaga na pag-usapan para magiging, kumbaga ito na yung result bilang mag-asawa na mayroon po tayong ma-enjoy natin yung buhay bilang mag-asawa. So, kagaya nito, so na-enjoy namin yung oras po namin, nag-staycation po kami 2 nights sa lugar na ito. So, na-enjoy po namin yung oras, may time kami sa isa't isa, manalangin, so nag-relax, then nagagawa po namin yung mga bagay na dapat namin gawin para mapasaya namin yung aming isa't isa. So, lahat naman, alam naman natin, so yung physical na contact ay nandun na yan bilang mag-asawa para mapasaya natin. So guys, yun po yung aming mga Q&A na kung saan paano namin panatili yung aming matibay, matatag na relasyon sa bawat isa. So I hope marami kayong value na natutunan, lesson na natutunan bilang mag-asawa kami based on our experience with nagsama kami ng 17 years and counting. So yun po. Salamat sa iyong panonood. Ito po So, si... saglit lang. Saglit lang daw. Meron pa. So, kailangan talaga, manatili ang maging matatag na relationship at matibay sa grasya po ng Panginoon. Amen. No? Kasi, tawag doon, sa Diyos lang talaga ang lahat. Kasi hindi natin ito magawa kung walang Panginoon. So, kailangan lang talaga ang Diyos ang sentro dito para manatili tayong matatag at matiling maganda yung ating samahan. Kailangan lang talaga ang Diyos ang laging nauuna palagi sa buhay natin. Yes, ang Panginoon lang inauna, magiging sentro ng ating pamilya dahil kapag ang Diyos ang nauna, nandun po yung love sa bawat isa. Kung mayroon love na nagahari, so walang rason bakit may tampuhan pa, bakit may kagulo pang pamilya, nandun na yung love So, ibig sabihin, kapag ang mag-asawa, isang pamilya ay magulo, siguro kulang sa love, kulang sa pag-ibig. Di ba? Hindi. Siguro hindi naman talaga maiwasan yun. Kasi tama. lahat ng mag-asawa, interviewin mo, nandyan talaga yan. Mm. May mga bagay talaga na hindi nyo mapagkasunduan. Yung mga time talaga na hindi nyo mapagsangayunan. So, hindi naman yung nag-cause ng away. Yung mga parang argumento lang ba. No? So, yung love nandyan. Pero minsan, yung mga emosyon natin, yun yung mga bagay na naghatid sa atin ng mga tawag doon, argumento. Oo, No? tama. So, tawag doon, Kailangan talaga na manatili po yung Panginoon na maging sentro sa buhay po natin. Nandun yung prayer, nandun yung communication sa bawat isa, pag-unawaan, understanding, loving, caring, at lahat pa para manatili po yung isang matibay, matatag na relasyon bilang mag-asawa. So guys, to God be all the glory. At kami po bilang mag-asawa ay sa tulong at biyaya ng Panginoon ay natili pong malakas, matibay po ang aming relasyon dahil ang Diyos po ang naghahari, ang naging sentro ng ating relasyon. Kaya mahalin nyo ang asawa nyo, ingatan nyo, alagaan nyo dahil sa mag-asawa, dito po ang bawat isa ay dapat magiging kalakasan. Diba? So yun po guys, maraming salamat sa iyong panonood. Be inspired, be great, and be a channel of blessings. Ito po ang mag-asawang Harold Palomo at Moisa Palomo. Bye-bye! God bless everyone. Mabuhay po Pasubo tayo bilang dito. mag-asawa.